Hello everyone! Good evening. So, before we start, mag-log in muna tayo. Ito, final project. So, yan. Hello everyone! Good evening. I am Princess Angeline Filipino. So, today I'm here to na ipakita sa inyo yung final project ko sa Java. So, yan. As you can see naman, may tatlong import dyan. Ito. Ito, nag-import ako ng scanner para makakuha ng user input, tapos calendar naman dito para magamit sa birthday calculator, and dito naman sa random is generator password. Yan. So, makikita natin dito yung public class main. Nag-declare ako ng static scanner SC para magamit ko ito sa buong programs. Tapos, nag-declare din ako ng boolean variable na keep running na nakaset sa true para ito ay nagko-control kung kailan titigil ang main menu. So, yan. Sa loob ng main method, unang ginawa ko ay ang login system. Gumamit ako ng system out print para humingi ng username at ng password. Ayan. Pagkatapos, gumamit ako ng while loop na may condition na kapag hindi tama ang username o password ay uulit ito. Ayan, wrong username or password, try again. Ayan. Ibig sabihin nun is hindi makakapasok ang user hanggat hindi tama ang password or username. So, this. Pagkatapos ng login, yan, gumawa ako ng while loop na nakabase sa keep running. Yan, sa main menu na tayo. Gumamit ako ng while loop na nakabase sa keep running variable. Yan. Dito ko nilagay yung option na 1 hanggang 10. Tapos naman, 0 naman sa exit. Gumamit ako ng #next_int para ma-validate kung numero ang input ng user. Then, ayan, pagkatapos gumamit ako ng switch choice para tawagin ang tamang method depende sa piniling number. Mamaya, i-run natin siya so makikita nyo. Ito, kung makikita nyo, nandyan yung 1 hanggang 10, yan. Reading system, payroll system. Gumawa naman ako ng hiwalay na method na return to menu
Ang purpose nito ay tanungin ng user kung gusto pa niyang bumalik sa main menu. Ginawa ko itong hiwalay na method para mas organized at hindi mahaba ang main method. Yan. Sa grading system naman, humingi muna ako ng pangalan, tapos grade and section. Ito. Enter name, grade and section. Pagkatapos, kinuha ang score para sa written works, performance task, at quarterly exam. Kinompute ko muna ang average ng bawat category. Pagkatapos, minultiply ko ito sa tamang percentage. Ito. 25% written work plus 50% performance task plus 25% quarterly exam. Yan. Pagpa-plus lang yung final grade. So, sa huli naman is, ginamit ko ang else if statement para matukoy ang remark base sa final grade. Halimbawa, yan. 75 remark failed. 79 remark as passed. 85 remark satisfactory. 90 remark very good. Else, yan naman is else. Yung mataas. 95 ganun. Remark excellent. Yan. Sa Feyron system naman is kinukuha ng rate per hour at hours work. Gumamit ako ng ternary operator para i-check kung may overtime. Kapag higit sa 40 hours, may additional pay na 1.5 times ng rate. Pagkatapos, ibinabawas ang deduction para makuha ang net pay. Ito. So, yan. 1.5 rate. Hours. Ayan. Sa BMI calculator naman is kinukuha ang weight at height. Gamit ko ang formula ng weight divided height. Height squared. Height times divided by height squared nga. Pagkatapos, gumamit ako ng else if else pala. Ayan, ng if else. Para malaman ang category ng BMI. Yan kung underweight ba, normal weight, overweight, or obese. Obese, yan. Sa number 4 is birthday calculator. So, sa birthday calculator naman is gumamit ako ng calendar plus para makuha ang current date. Yan. May validation loops din para siguradong tama ang birth year, birth month, and birthday. Pagkatapos, kinompute ng age base sa current year. Iko-compute lang. Yan. Then, sa 5 naman, calculator is kinuha ang dalawang numbers at operator. Ito. Number 1, enter operator, enter number 2. Ito. Then, gumamit din ako ng switch case para tukuyin kung additional, subtraction, multiplication, or division. Ito, subtraction.